Ay isang aplikante na mahilig po mag-rally at makikibaka noong nag-apply ito sa Philippine National Police at naipasa niya lahat ng application process, subalit nabagsak po ito sa complete background investigation. Ano sir? Nagrarally lang pero binagsak agad kahit naipasa niya ang interview, BMI, Physical Agility Test, Neuro at Final Deliberation? Opo, totoo po ito at sasabihin ko sa inyo ang dahilan ng kaganapang ito. Sa mga eskwelahan po kasi ay may grupo ng mga estudyante na nanghihikayat na lumahok sa tinatawag nating League of Filipino Students or LFS. Ito ay napakalaking students organization na nagsisimula noong 1970s during martial law. Ang advocacy nito ay national democracy, edukasyon at social justice na naka-align sa tinatawag nating CPP, NPA, NDF. In short, mga rebuilding grupo. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo ay may isang grupo po ng mga estudyante na napakatalino na pumunta sa aming eskwelahan. Nagaling po sila sa UP or University of the Philippines. Kami po na isang Students Council ay hinihikayat kami na sumali sa isang organisadong grupo ng mga estudyante na layunin nito ay makikibaka at dapat daw na ituwid ang mga maling gawain sa gobyerno at ipatupad ang totoong demokrasya. May mga sarili silang batas na nakalagda at kung ikaw ay isang ganap na grupo ay kinakailangan mong magbayad monthly at lumahok sa kanilang mga gawain tulad ng pumupunta sa mga kabukiran. Sabi nila ay magbibigay daw ng serbisyo sa mga kalumaran. Nagtataka ako sa aking kaibigan dahil mahigit na po isang buwan na hindi ito pumapasok at nagpapatuloy ito sa kanilang gawain. Nagtaka ako at nagtanong sa kanya, bakit hindi ka pumapasok? Sabi niya, umakyat sila sa bundok at naikwento niya ang kanyang mga naging karanasan. Sa kabukiran na kanilang pinupuntahan ay meron daw inkwentrong nagaganap. Sabi niya, malapit lang sa kanila ang putukan na nangyayari at agad daw silang dumapa. Ang kanyang mga sinasabi po ay naibalita po noon. Ang kakilala ko po ay napakaitim at napakapayat na po. Muntik na ito na hindi magpatuloy sa kanyang pag-aaral. At doon nabigyan ako ng kaalaman at nagdududa ng husto. Ang mga post nito sa social media ay isang klase na estudyante na mahilig pong bumabatiko sa gobyerno at nagpaparade sa daan at nagrarally. Noong nakapasok po ako sa PNP, ang instructor po namin ay nag-discuss po about sa intelligence. At doon ko po nakita ang mga pangalan ng mga estudyante na taga-UP na pumunta po sa eskwelahan namin at ang mga estudyante po sa eskwelahan na sumali po at nagpatuloy sa gawain ng NPA. Ang kakilala ko po ay tinatanong ko at pinagtapat. Hindi ito umamin at sabi niya gusto niya lang daw magampanan ang pakikibaka. Na-realize ko na paano na lang kaya kung sumali ako. Sira na siguro ang kinabukasan ko. Ang kakilala ko noon ay isang first year college na lumahok sa grupong ito at nung nag-graduate ito ay nag-apply po sa Philippine National Police. Naipasa niya po lahat ng BMI, interview, neuro exam at final interview. Pero may pero po yan. Nasa servisyo na po ako noon, 3 years na siguro ako noon kung hindi po ako nagkakamali. At nalaman ko na lang na hindi ito natanggap dahil may record po ito sa intelligence unit na ito ay lumahok sa gawaing NPA. Nang nag-conduct ang intelligence officer natin ay nalaman nito ang background at record. Kaya ito ay nabagsak at hindi po nakaproceed. In short, hindi natanggap. Ito ay isang napakalaking aral po lalo na sa mga estudyante pa lamang dyan na huwag po lumahok sa grupong NPA. Masisira po ang buhay ninyo at kinabukasan nyo. At paalala na lang din sa mga magulang dyan na bantayan ninyo po ang inyong mga anak at alamin nito lahat ng ginagawa nito sa eskwelahan. Dahil ang mga estudyanteng NPA po ay napakagaling po magsalita, napakatamis po. Kaya ang ibang mga estudyante ay nahihikayat po na lumahok. Sana po sa video ito ay meron kayong natutunan at maraming salamat po. God bless everyone.